ating video, may marerekomenda akong bagong manhwa at sigurado akong magugustuhan nyo ito. Nakikisuyo na rin ako sa inyo at sana ay masuportahan natin ito. Tara simulan na ang intro. Kahit si Fang Yi, nakatayo sa harap ng buong paaralan, hayagang iniwan ng pinakasikat na babae sa campus. Lahat ay naghihintay na siya'y umiyak, magmakaawa. Pero hindi. Bahagya lang siyang kumindat at nagsabing, "Sige." Ubod ng lamig na parang yellow. Dahil ang mga drama sa high school ay walang saysay kung minsan ka nang namatay sa dulo ng mundo. Siya ay isang battle-hardened survivor. Itinapon pabalik sa nakaraan mula sa isang bangungot na kinabukasan. Isang hinaharap kung saan nilamon ng halimaw ang mundo at ang mga syudad ay naging abo. Doon siya namatay, walang magawa, puno ng galit. Pero ngayon, bumalik siya isang taon bago magsimula ang impyerno. Ngayon dala niya ang misteryosong system at ang kaalaman sa paparating na apokalipsis. Hindi siya bumalik para muling mabuhay. Bumalik siya para agawin ang apokalipsis. Nangangatog sa lupa, nagmakaawa si Zhang Lu kay Fang Yi na huwag siyang patayin. Ngunit sa malamig at tahimik na tingin ni Fang Yi, pinakawalan niya ito. Binalaan niya si Zhang Lu na ang kapangyarihan ng isang pioneer ay hindi dapat ginagamit basta-basta laban sa iba. Iminungkahi rin niyang kung may sobra itong oras, mas mabuti pa sigurong gamitin yun sa paglilinis ng mga bagong anomalya. Matapos siyang bigyan ng huling malamig na tingin, tumalikod si Fang Yi at umalis. Iniwan si Zhang Lu na litong-lito sa lupa, habang pinagmamasdan niya ang papalayong si Fang Yi, naisip niya ang napakalakas nitong espiritual na enerhiya. Nagtanong siya sa sarili kung dahil ba sa pagiging henyo ni Fang Yi kaya ganoon kalaki ang agwat nila, o dahil siya mismo ay mahina. Maya-maya sa gitna ng lungsod, sa isang magarang apartment, malungkot na pumasok si Zhang Lu sa isang silid kung saan naghihintay ang dalawang lalaki, masigla siyang sinalubong ng isa, binati pa ang kanyang bagong gupit, ngunit ang isa namang pulang buhok. Agad siyang pinagalitan, pinaalalahanan siyang sinabi na niya noon na huwag basta-bastang makipagsabayan sa iba. Patuloy siyang pinagalitan ng pulang buhok na lalaki, sinasabing sobrang mapanganib ng agresibong ugali ni Zhang Lu, lalo na't hindi pa opisyal na nagsisimula ang muling paggising ng espiritual na enerhiya. Kung magpapatuloy siya, puro gulo lang ang makukuha niya, hindi man lang niya tinitukoy kung kakampi o kalaban ang kanyang kaharap. Sa ikinagulat ng kanyang mga kaibigan, sa halip na magalit, bumagsak si Zhang Lu sa sofa, tuluyang bagsak at walang gana. Dahil sa kakaiba niyang ikinikilos, tinanong siya ng isa kung ano ang nangyari, at kung siya pa rin ba ang dating palaban na Zhang Lu na kilala nila, ang laging makikipagsuntukan, nagpapahirap at nagbubugbog ng walang dahilan. Maging ang pulang buhok na lalaki ay nagtanong kay Zhang Lu kung hinamon ba niya ang gumagamit ng Heavenly Fire Blade, at ano ang eksaktong nangyari. Malungkot na umamin si Zhang Lu na natapos ang laban sa isang iglap lamang. Hinawakan siya ng kanyang kaibigan at inutos na magsalita ng malinaw. Sa luhaang mukha, nanghina si Zhang Lu at umamin siya ang natalo sa isang iglap. Nabigla ang kanyang mga kaibigan, hindi makapaniwala, sa labis na pagkabigla, pinagsisihan ni Zhang Lu na hindi niya agad napansin ang kakaiba at umatras, na sana ay nakaiwas siya sa kahihiyan. Naguguluhan ang pulang buhok at nagtanong kung paano naging ganoon kalakas ang gumagamit ng Heavenly Fire Blade. Gayong si Zhang Lu mismo ay isang bihirang henyo na nakalusot sa Spirit Creation Realm sa loob lamang ng ilang buwan. Naalala ni Zhang Lu ang laban, kung paano nabali ng isang iglap ang kanyang pinakamalakas na teknik, ang Meteor Flame, sa pamamagitan ng nakasisilaw na atake ng kidlat mula sa kalaban. Tinangka ng mga kaibigan niyang unawain ang pagkatalo, ang lalaking katabi niya ay nagduda kung baka maling tao ang nilabanan ni Zhang Lu. Dahil sa antas ng kanyang kapangyarihan sa Spirit Creation Realm, imposibleng may makatalo sa kanya ng ganoon kadali. Napaisip ang pulang buhok at inaalala ang sitwasyon, nang magising siya sa huli, agad niyang ginamit ang kanyang kapangyarihan at sumali sa kanila sa labanan para sa mga yaman. Sa gitna ng labang yon, natalo niya ang dalawang mabangis na nilalang na pareho ang katangian at kapwa nasa antas ng 3-star Ghost Carving, ngunit inisip niya na baka hindi talaga pioneer ang taong yun, baka mali lang ang unang akala nila sa lakas nito. Mariing tinanggihan ni Zhang Lu ang kanilang haka-haka. Sumigaw siya na hindi siya maaaring nagkamali,
at natiyak na teritoryo yun ng kalaban, hindi nila maiintindihan dahil hindi nila naramdaman ang kanyang naranasan. Inilarawan niya ang lalaki bilang isang halimaw, na ang lakas ng kidlat nito ay nakakatakot, parang sasabog ang kanyang ulo. Natahimik ang dalawa niyang kaibigan habang ipinahayag ni Jiang Lu ang kutob niya, tama ang pakiramdam niya. Ipinahayag niya ang nakakatakot na conclusion, ang kalaban ay isang top-tier pioneer na may parehong kapangyarihan ng apoy at kidlat, at ang kapangyarihan ng kidlat nito ay ilang ulit na mas malakas kaysa sa sarili niyang apoy. Naniniwala siyang itinago lamang ng lalaki ang tunay nitong lakas, na tinatayang nasa 3 Star Spirit Creation Realm na antas. Nang inig sa gulat ang kanyang mga kaibigan, ang pulang buhok na lalaki ay nag-isip kung gaano yun kawalang dahilanan, dahil ang isang 2 Star Wild Pioneer sa antas na yun ay dapat imposibleng umabot sa ganoong lakas. Sinabi naman ng isa niyang kaibigan na kung tama si Jiang Lu, magiging bangungot ang taong yun para sa lahat ng ibang pioneer. Idinagdag pa ng kaibigan niyang may pulang buhok na sa ganitong nakakatakot na katangian at talento, wala nang pag-asang may makahabol pa sa kanya. Ipinahayag naman ni Jiang Lu, na may halong takot, na dinurog siya ng isang galaw lang. Pagkatapos ng ilang sandali, tumingala si Jiang Lu na may bagong determinasyon at tinanong ang kanyang mga kaibigan, kung dapat ba niyang subukang maging alagad ng taong yun, na panganga silang lahat, tuluyang hindi makapagsalita. Samantala, habang nagmumuni-muni sa kanyang apartment, napalilibutan si Fang Yi ng umikot na gintong aura, napansin niyang biglang nawala ang pakiramdam na malapit na siyang mag-breakthrough sa 2 Star Spirit Creation Realm. Binuksan niya ang kanyang naglalagablab na mga mata, na pagtantong hindi siya ang may problema, kundi may panlabas na dahilan. Habang papaalis siya, naramdaman niyang nagiging hindi matatag ang espiritual na enerhiya sa paligid, kaya hindi niya ito makuha para ipagpatuloy ang pag-angat. Kinumpirma nito ang kanyang pangamba. Naalala niya ang lihim na pagmamanman ng gobyerno sa espiritual na enerhiya, at ang mga bulong-bulungan ng paparating na sakuna. Nagtaka siya kung may tunay na mangyayaring nakakatakot. Paglingon niya sa lungsod, nakita niya ang malaking unos ng kuryente na unti-unting bumubuo, kumpirmadong maagang nagsisimula ang ganap na paggising ng espiritual na enerhiya, at dito mismo sa kanyang lungsod. Agad niyang sinubukang tawagan si Shaolan upang malaman ang nalalaman ng militar, ngunit hindi makakonekta ang tawag. Nag-alala siya na baka napilitan silang manahimik, na siyang pinakamasamang senaryo, pero kung sa sandaling ito ay isang malaking anomalya, maaaring makipag-ugnayan ng militar sa kanya. Bigla namang tumunog ang kanyang telepono, isang tawag mula kay Su Chengying. Sinagot niya ito at narinig ang puno ng static na boses, nag-aalalang sinabi ni Su Chengying na nagbago ang sitwasyon at kailangan niya ng tulong. Habang tinatanong ni Fang Yi kung dahil ba sa mga halimaw sa lungsod ang mahinang signal, isang dambuhalang nilalang na parang paniki, na may nagliliyab na pulang mga mata, ang biglang bumangga sa kanyang bintana, dahilan upang mabasag ito kasabay ng mga putol-putol na tunog ng static. Kumpirmado ni Su Chengying na napakalaki ng problema at siya ay nasa lungsod, habang napatingin si Fang Yi sa bintana. Sa huling pagbangga, ang nilalang ay nabalot ng madilim na enerhiya, winasak ang bintana, at mabilis na sumugod kay Fang Yi na nakaupo pa rin, hindi siya naapektuhan, kalma niyang sinabi na labis na tinatansya ng halimaw ang sarili nitong lakas. Agad siyang kumilos, at mula sa kanyang kamay ay lumitaw ang isang espada ng purong asul na elektrikal na enerhiya. Tumalon siya sa ere at inihagis ito sa papalapit na halimaw, tinuhag ito ng tuluyan at winasak sa isang kisap ng liwanag. Ang ingay ay nagpaalarma kay Lin Yi, na mabilis na tumakbo mula sa kanyang silid habang sumisigaw ng babala sa kanyang pinsan tungkol sa halimaw na kahawig ng paniki. Ngunit napatigil siya sa pagkabigla nang makita ang basag na bintana at si Fang Yi, na nakatayo ng kalmado sa gitna ng mga bakas ng kidlat. Tinanong niya kung ano ang nangyayari. Habang nakatanaw sa basag na bintana, ipinaliwanag ni Lin Yi na bagaman karaniwang kusang lumilitaw ang mga halimaw, nakakabahala na lumitaw sila ngayon mismo sa loob ng kanilang bahay, at higit pa sa isa, gayunman binanggit ni Fang Yi, naniniwala siyang kontrolado pa nila ang sitwasyon sa ngayon. Sabay silang tumingin sa napakalaking bagyong elektrikal sa ibabaw ng lungsod. Sinabi ni Fang Yi na maaaring ito na ang simula ng isang malaking sakuna. Nagtaka siya sa kakaibang pangyayari, dahil ang isang 2-star ghost, X-Realm monster ay karaniwang nagtatago sa dilim at hindi basta-basta umaatake sa tahanan ng isang pioneer sa gitna ng lungsod. Naisip niyang paparating ang isang mahirap na laban, sinabihan niya si Lin Yi na tawagan ang lahat ng pioneer na kilala niya at ipunin sila sa kanilang apartment, agad siyang sumang-ayon. Lumapit si Fang Yi sa sirang bintana at tumuntong sa gilid nito. Sinabi niya sa pinsan na dahil malapit na itong magkaroon ng sariling breakthrough, ipinagkakatiwala niya rito ang kaligtasan ng kanilang tahanan,
iniutos niyang bantayan ang bintana habang siya ay aalis. Samantala, sa kabilang panig ng magulong lungsod, si Su Qingying at ang kanyang grupo ay nasa bubungan. Nahihirapan na ang kanilang komunikasyon dahil sa matinding bagyo. Hindi marinig ni Fang Yi ng malinaw ang eksaktong lokasyon nila. Kung talagamang mangyayari ang isang malaking kalamidad, kailangan nilang harapin ito ng mag-isa. Binanggit pa ng kanyang kasamahan na maaari itong maging isang depektibong paggawa sa kagamitan. Sa totoo lang, hindi niya maisip kung ano ang isang hindi maipaliwanag na anomalya, kahit na nangangahulugan ito ng matinding panganib. Habang patuloy ang napakalaking umiikot na buhawi sa langit, umaasa si Su Qingying na maling alarma lamang ito. Bilang kapitan, ginamit niya ang kanyang komunikator upang suriin ang mga status ng mga patrol at inutusan ang lahat ng unit na manatiling handa. Ngunit naputol ang kanyang utos nang bigla silang mapatingala ni Zhang Xiaoya at ng isa pang kasamahan. Nakita nila ang isang napakalaking kawan ng madidilim na nilalang nakahawig ng mga paniki na bumababa mula sa buhawi, isang babalaang sumigaw na nag-anunsyo ng paglitaw ng mga anomalya, hudyat ng pagsisimula ng invasion. Sa buong lungsod, tumunog ang red alert, nagbabalita ng pinakamalakas na ulan sa loob ng 50 taon at inutusan ng lahat ng mamamayan na manatili sa loob ng bahay. Nabalot ng takot at kalituhan ng mga lansangan habang nakatingala ang mga tao sa madilim na langit, nagtataka kung ito na ba ang katapusan ng mundo. Samantala, sina Jiang Lu at ang kanyang kaibigang may pulang buhok ay nagmamaneho ng mabilis sa gitna ng unos sakay ng kanilang motorsiklo. Sumigaw ang kaibigan ni Jiang Lu na kakaiba ang sitwasyon at nagtanong kung mananatili ba sila o magpapatuloy, ngunit nanatiling tahimik at seryoso si Jiang Lu. Bigla na lang, isang halimaw na kahawig ng paniki na nababalutan ng pulang enerhiya ang sumugod mula sa langit. Galit na sigaw ni Jiang Lu na naghahanap ng kamatayan ang halimaw. Kaagad siyang lumikha ng fireball at pinakawalan nito, isang napakalakas na pagsabog ng apoy ang tumama sa nilalang, nagtaka ang kanyang kaibigan kung bakit sila inatake. Gayong karaniwang iniiwasan ng mga halimaw ang mga pioneer na kasing lakas ni Jiang Lu. Ngunit sa kanilang pagkagulat, lumabas ang nilalang mula sa apoy na walang kahit anong pinsala. Nang inig sa takot si Jiang Lu nang mapagtanto niyang hindi dahil hindi ito nasunog, kundi dahil agad itong nabuhay muli, napagtanto niyang napakalakas ng mga halimaw sa lungsod na ito, kaya't nagpasya siyang kailangan na nilang umuwi agad. Maya-maya, bumalik ang tagpo ilang oras bago maganap ang lahat. Sa isang high-tech control room ng Spiritual Energy Association, nag-uusap sina Su Qingying at ang kanyang nakatataas, iminungkahi ng isang opisyal na kailangan nilang makipag-ugnayan kay Fang Yi. Ngunit bago pa makasagot ang nakatataas, biglang tumunog ang alarma. Lumabas sa pangunahing screen ang taga-association na duguan na nag-ulat, sa loob ng 24 na oras, isang A-level anomaly ang darating sa gitna ng lungsod, at maraming kahawig na halimaw ang nagsisimulang magtipon sa mga labas bayan. Nag-alinlangan ang superior kung totoo bang A-level ito, ngunit mariing sinabi ni Su Qingying na kailangan silang magpadala agad ng koponan, at siya mismo ang sasama. Sa kasalukuyan, nakatingin ang pinuno ng destroyer squad sa takot habang bumababa ang napakalaking bersyon ng halimaw na paniki, mabilis siyang sumigaw sa kanyang komunikador. Binabago ang ulat, ang anomalya raw ay hindi A-level, kundi S-level. Habang lumalaki ang anyo ng nilalang, kumikislap ang mga pulang mata nito na tila nagbabadya ng pagwasak sa lahat. Lumipat ang eksena sa isang tahimik na military district na may mga bakanteng makabagong pasilyo. Sa labas, matindi ang labanan, isang napakalaking kawan ng mga kumikislap na pulang nilalang nakahawig ng mga paniki ang umaatake sa military warship, na gumaganti ng malalakas na putok ng enerhiya. Sa gitna ng labanan, matapang na lumalaban si Zhao Lan, habang gumagamit siya ng makapangyarihang purple energy whips upang hatiin ang mga alon ng madidilim na nilalang. Sandaling tumigil si Zhao Lan, pinagmamasdan ang walang katapusang agos ng mga halimaw. Alam niya na sa pamamagitan ng kanyang natatanging kakayahan, kaya niyang hubugin at palakasin ang kanyang espiritual na enerhiya. Ngunit habang tumatagal, lalo lamang dumarami ang mga paniking may madilim na katangian. Pakiramdam niya ay sinusubukan silang pigilan siya at ang kanyang mga sundalo na tapusin ang isang napakahalagang misyon. Sa sandaling yun, isang batang lalaking may kulay ginto ang buhok, na nababalutan ng dilaw na kidlat, ang bumaba sa tabi niya. Ngumiti ito at pinuri siya sa lakas ng kanyang kapangyarihan, at napagtanto niya na mukhang gumaling na ang kanyang sugat. Ngunit agad din itong ipinaliwanag ang kanilang desperadong kalagayan, ang buong military district ay pinanghahawakan na lamang ng ilang matataas na opisyal. Humingi siya ng utos mula kay Zhao Lan, sinabi ni Zhao Lan na sira na ang kanilang komunikasyon at hindi na sila makakontak sa labas,
ipinapalagay niyang pareho rin ang sitwasyon sa ibang mga military district. Habang unti-unting nagiging itim ang langit dahil sa napakaraming halimaw, nagpasya siya ng mabigat sa loob. Napatingala silang lahat sa itaas at mataas ang tinig niyang nag-utos, 2 squad ang dapat manatili at ipagtanggol ang restricted zone, anuman ang mangyari, ang natitira naman ay susunod sa kanya upang sumugod, wasakin ang mga linya ng kaaway, at subukang makipag-ugnayan sa ibang puwersa ng militar. Sa sandaling maibigay niya ang utos, tumalon siya sa labanan kasama ang lalaking may kapangyarihang kidlat at ang kanilang mga sundalo, handang ipaglaban ang kanilang kalayaan. Habang lumilipad sila patungo sa lungsod, biglang napatigil si Jowlan nang mapagtanto ang nakakatakot na katotohanan. Sa kanyang pagtanaw sa lungsod na ngayoy lubusang nababalot ng mga pulang paniki, naintindihan niya ang tunay na layunin ng anomalya, hindi ang military zone ang target, kundi ang buong lungsod. Sa ilalim ng malakas na ulan, nagtatakbuhan ng mga mamamayan upang sumilong. Sa isang hintuan ng bus, naghihintay ang live streamer na si Malala at isang lalaki, ngunit sa halip na matakot, abala si Malala sa pananabik, sinabi niya sa lalaki na ang kakaibang ulan ay perpektong pagkakataon para sa isang sikat na live stream. May kumpiyansang ngiti, idinagdag niyang minsan kailangan mong sumugal para makakuha ng kamanghamanghang footage, habang may kakaibang nangyari sa lalaki. Ngunit agad na napalitan ang kanyang ngiti ng matinding takot. Mula sa dilim, biglang sumalakay ang isang itim na halimaw na kahawig ng paniki at nilapa ang lalaking kasama niya. Napasigaw si Malala habang pinanunood ang nakakatindig balahibong pangyayari, mabilis na kumalat ang kaguluhan, bumagsak ang napakalaking kawan ng mga halimaw sa lansangan, nagtatakbuhan ng mga tao, at sa paligid ay maririnig ang mga sigaw ng takot, sinisipsip ang dugo nila. Habang tumatakbo si Malala para sa kanyang buhay, isang halimaw ang nakahabol at umatake sa kanya. Napasigaw siya. Naniniwalang yun na ang kanyang katapusan, ngunit bago pa man siya masugatan, isang maliwanag na asul na espada ng enerhiya ang humiwa sa hangin, tinapos ang halimaw at iniligtas siya. Mula sa likuran niya, marahang lumapag ang isang figura na may enerhiyang kidlat sa kamay, si Su Qingying, kasama niya ang 2 sa kanyang mga kasamahan na nakabalabal, inilahad ni Su Qingying ang kanyang kamay sa takot na si Malala, at sinabing ihahatid siya ng kanyang mga kasamahan sa ligtas na lugar. Habang inutusan ni Su Qingying ang 2 niyang kasamahan na dalhin ang babae sa kanilang bahay na ligtas, isa sa mga ito ang nagbabala kay Su Qingying, dumarami raw ang mga sea level bat anomalies, at tila nag-e-evolve ang mga ito. May galit sa kanyang tinig, sinabi ni Su Qingying na kung alam nilang nagiging mas malakas ang mga halimaw sa pagkain ng tao, kailangan nilang magmadaling mailikas ang lahat ng sibilyan. Ibinigay niya ang kanyang huling utos, magtagpo silang muli sa parehong lugar mamaya, dahil ito ang sentro ng pinakamaraming anomalya. Sumang-ayon ang kanyang mga kasamahan habang inakay nila si Malala palayo, iniwan si Su Qingying na mag-isa upang harapin ang lumalaking kawan ng mga pulang halimaw. Samantala, sa mataas na bahagi ng lungsod, tumalon si Fang Yi at lumapag sa isang bubungan. Nakatapat niya ngayon ang isang higanteng bersyon ng halimaw na may maraming mata. Nang makita niya ang walang katapusang kawan sa ibaba, nagulat siya, lahat ng mga ito ay umabot na sa antas ng 3 Star Ghost X Realm. Bilang tugon sa napakalaking banta, tinawag niya ang kanyang espada ng gininto ang apoy. Sa isang malakas na pag-ikot ng kanyang sandata, pinakawalan niya ang dambuhalang alon ng apoy na tumagos sa buong kawan, tinupok ang napakaraming halimaw sa isang iglap. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang paligid, kumislap ang kanyang mata na unawaan niyang hindi pa tapos ang laban, dahil ang anomaly ay masyadong kakaiba. Ang mga halimaw ay patuloy na nabubuhay muli, nagmumultipika, at tila imposibleng lipulin sa karaniwang paraan. Nakita niyang sa bawat mataong lugar ng lungsod ay may ganitong mga kawan ng dilim, para bang sabay-sabay na sumiklab ang napakaraming sakuna. Alam niyang kung hahanapin pa niya ang mga kasapi ng asosasyon, mauubos lang ang oras. Habang tinitingnan niya ang lungsod na ngayon ay nababalot ng umiikot na itim na ulap, napagpasyahan niyang wala siyang ibang magagawa kundi harapin silang lahat, isa-isa. Itinaas niya ang kamay at ginamit ang kanyang pinakamakapangyarihang teknik, the Limitless Dark World. Mula sa kanyang katawan ay sumiklab ang dambuhalang vortex ng madilim na berdeng enerhiya. Idineklara niya, ang mga anomalya ay magiging pagkain ng kanyang spiritual flower. Habang sinisipsip ng vortex ang mga halimaw, sumagi sa isip niya ang kanyang mga kasama, ang mga pioneer na tinipon niya sa kanyang tahanan, sina Lin Yi, Su Qingying, Zhang Xiaoya, at iba pa. Alam niyang kailangan niyang kumilos agad, naniniwala siyang sa tulong ng kakayahan ng kanyang pinsan at ng proteksyon ng iba pang pioneer, ligtas pa rin ang kanilang tahanan, ngunit alam din niyang kung lumala pa ang sakuna, ang bangungot ay magiging totoo,
at ang kaligtasan ng lahat ay halos imposibleng makamit. Pagkalipas ng 10 minuto, si Su Qingying ay patuloy pa ring nakikipaglaban sa bubungan, napapalibutan ng walang katapusang kawan ng mga halimaw na paniki, pinipigilan niya ang sarili sa pagod, ngunit habang papalapit ang mga nilalang, napagtanto niyang kahit ilan pa ang kanyang wasakin, hindi sila nauubos. Mabagal nang bumabalik ang kanyang espiritual na enerhiya, at sa kanyang isipan, may takot, baka maubos na siya bago pa matapos ang labang ito. Iniisip din niya sandali ang dalawa niyang kasamahan, umaasang ligtas pa rin ang mga ito habang inihahatid ang mga sibilyan. Biglang isang sigaw ng matinding takot ang umalingaw-ngaw, dahilan upang mapatingala siya sa langit, nakita niya roon ng isang napakalaking, siksik na kumpol ng mga pulang anomalya na nagsasama-sama, bumubuo ng isang nakakatakot na nilalang. Napagtanto niyang lalong lumalala ang sitwasyon kaya't agad siyang tumalon pataas sa gilid ng isang gusali, alam niyang kung patuloy nalalakas ang mga anomalya, maaabot ng mga ito ang antas ng Spirit Creation Realm, ngunit dahil hiwa-hiwalay ang kanyang koponan sa pagsagip ng mga tao, kulang sila ng lakas upang harapin ang bagong banta, lalo na't nagsimula na ring umatake sa mga gusali ang mga nilalang. Nagpakawala siya ng sunod-sunod na makapangyarihang bugso ng asul na enerhiya sa mga paniking anino, umaasang mabasag ang formation ng mga ito. Gayunman, sobrang dami ng mga kalaban, tuluyan siyang nilusob at nahulog mula sa himpapawid. Habang siya'y bumabagsak, isang nakapanghihilakbot na katotohanan ang bumangon sa kanyang isipan. Sa pagtanaw niya sa umiikot na higanteng ipu-ipo ng madilim na enerhiya at kidlat sa itaas, naunawaan niya ang tunay na layunin ng kawan, isang anomaly king ang isisilang. Patuloy na bumabagsak ang lungsod. Ang antas ng anomalya na ito ay hindi bababa sa katumbas ng nakatatakot na kalamidad na minsang dumurog sa kabisera, at sa pagkakataong ito, mukhang wala nang makapipigil dito. Kahit ang pinagsamang puwersa ng spiritual pioneer at ng militar ay tila walang magawa upang baguhin ang takbo ng labanan, ang buong lungsod ay nasa bingit na ng ganap na pagkawasak. Samantala, isang kupunan ng pioneer mula sa Sector B ang humarap sa anomalya. Pinalilibutan nila ito sa isang paikat-ikot na formation habang nagpapakawala ng ulap ng espiritual na enerhiya na sumasanib sa kawan ng mga anomalya ng paniki. Ayon sa pinakahuling ulat, ang Dark Attribute Anomaly na pinagmumula ng Kakum ay umabot na sa Diamond na antas, taglay ang enerhiya na maihahambing sa isang mabangis na S-Class. Inaasahan na ito ay katumbas na ng pamantayan ng isang tunay na hari ng anomalya. Sa command center ng association, napakabigat ng sitwasyon. Tumanggap ng mga ulat ang mga opisyal tungkol sa napakalaking bilang ng mga nasawi, mabilis at walang humpay ang mga halimaw, halos imposibleng depensahan, huli na para tumawag ng tulong mula sa ibang rehiyon. Isang tauhan ang nag-ulat na ang lungsod ay lubusang napalibutan ng makapal na itim na ulap, wala ng pag-asang masagip, tahimik lang ang kanilang commander na pinagmamasdan ang nangyayari. Dahil dito, napagtanto ng lahat na sila'y naging isang isolated city, at haharap sa huling sandali nito. Tumindig ang pinuno ng association kasama ang kanyang mga tauhan, ipinahayag niyang bilang mga pioneer, mananatili silang lumalaban hanggang sa huli, at kung kailangan, mamamatay silang kasama ng lungsod. Sa buong tapang ay nag-utos siya ng huling mensahe sa punong tanggapan, kung hindi nila mapipigilan ang kalamidad, kailangang agad na ilunsad ang destruction strike upang pigilan ang pagkalat ng madilim na enerhiya. Samantala, patuloy pa rin ang laban ni Su Qingying, ang kanyang hadlang ay unti-unti nang nabibitak dahil sa walang tigil na pag-atake ng mga halimaw, halos maubos na ang kanyang espiritual na lakas. Sa huling sandali, inipon niya ang lahat ng natitirang enerhiya, na kung hindi niya mapipigilan ang pagkawasak, agad dapat simulan ang mga atake ng pagsunog sa lupa upang hindi kumalat ang madilim na katangian. Pagkatapos, pinakawalan ng isang napakalakas na pagsabog patungo sa umiikot na kawan ng mga halimaw. Ngunit madali lamang itong tinabig ng nilalang, ngayon ay mas malinaw at mas nakakatakot, nilantad nito ang tunay na kapangyarihan na nagpagulat kay Su Qingying, ang antas nito ay katumbas ng 3-star Spirit Creation Realm. Tinarget ng halimaw ang kanyang hadlang at tuluyang binasag ito. Bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkabahala dahil unti-unti nang nauubos ang kanyang espiritual na enerhiya. Sa sandaling yun, bigla siyang inatake ng halimaw gamit ang matatalas nitong mga kuko. Wala nang kakayahan si Su Qingying na ipagtanggol ang sarili. Dahil doon, dahan-dahan siyang bumagsak sa lupa, sa kabila ng kabigatan ng kanyang sitwasyon, sinabi niya sa sarili na wala na siyang ibang mapagpipilian. Ginamit niya ang natitirang lakas at itinira ang huling enerhiya, kahit nakapalit nito ang kanyang buhay, ipinangako niyang ipagtatanggol pa rin niya ang lungsod. Matapos niyang gawin yon,
isang matinding liwanag ng apoy ang bumulusok sa kanyang tabi, sumabog, at pinigil ang halimaw. Sa kumukupas na liwanag, nagulat si Su Qingying nang makita si Fang Yi na nakatayo sa kanyang harapan, ang kanyang espada ay nagliliyab pa. Humarap ito sa panganib, ang kanyang mga mata ay kumikislap, isa ay nag-aalab na kahel, ang isa ay kumikidlat na bughaw. Matatag niyang idineklara na ang kanyang kapangyarihan ay Divine Thunder, at buong bilis na sumugod. Una niyang ginamit ang kanyang fire attribute, at sa loob lamang ng ilang sandali ay tuluyang sinunog niya ang halimaw. Pagkatapos nito, agad niyang sinundan ng kanyang tempered hundredfold, na hamati sa katawan ng halimaw sa isang malakas na hiwa. Sa huli, ginamit niya ang kanyang core burst, na sumabog sa ere kasabay ng pagliyab ng apoy, winawakasan ng halimaw sa isang nakabibinging pagsabog. Pagkatapos ng labanan, magkasabay na lumapag sina Fang Yi at Su Qingying sa madulas na kalsada. Humingi ng paumanhin si Fang Yi dahil natagalan siyang hanapin ito. Ipinaliwanag na napakaraming magkakahawig na kawan ng mga halimaw, mahina pa rin si Su Qingying, ngunit nagbabala siya na mag-ingat dahil ang mga nilalang ay may kakayahang muling mabuo. Habang sinasabi niya ito, nagsimulang magtipon muli sa kalangitan ang mga piraso ng halimaw, ngunit binanggit ni Fang Yi alam na niya yon. Hinarap niya ang muling nabubuo na kawan at sinabi kay Su Qingying na huwag mag-alala, palagi niyang tinatapos ang sinimulan niya, inipon niya ang napakalakas na enerhiya ng Dark Attribute sa kanyang kamay, at pinakawalan ng kanyang walang hangganang kapangyarihan, ang Limitless Dark World, isang malaking bilog na sumisipsip sa mga halimaw. Matatag niyang idineklara na palagi niyang tinutupad ang kanyang salita. Habang pinagmamasdan nito, napuno ng bagong pag-asa si Su Qingying, napagtanto niyang nakalimutan niyang mayroon pa palang isang walang kapantay na pioneer sa lungsod, si Fang Yi. Sa isang utos, pinapaliit ni Fang Yi ang malaking bilog, pinipisil ang di mabilang na mga halimaw hanggang maging isang matatag na bola ng purong madilim na enerhiya. Pagkatapos ay lumapit siya kay Su Qingying at tinanong kung ayos lang siya, nagpasalamat siya sa kanya sa pagsagip at maayos na siya, dahil may gamot siyang makatutulong sa paggaling niya. Habang napapansin ni Fang Yi ang mga sugat ni Su Qingying, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Ipinatong niya ang kanyang kamay sa balikat nito, at agad na bamalat sa katawan ni Su Qingying ang bughaw na kidlat, dahilan upang mapasigaw siya sa gulat. Ipinaliwanag ni Fang Yi na nilinis na niya ang Dark Attribute sa kanyang katawan, at sinabihan siyang balutan ng benda ang sugat. Namangha si Su Qingying sa napakalakas na kapangyarihan ng kanyang Thunder Attribute, napansin niyang bumaba ang sakit ng sugat at mas mabilis pa itong naghihilom kaysa sa mga gamot ng Association. Samantala, sa command center ng Association, napasigaw sa tuwa ang isang operator, tila bumababa na raw ang bilang ng mga grupo ng mga halimaw. Ngunit malungkot siyang itinama ng isa sa mga nakatataas. Ipinaliwanag nitong lahat ng rescue pioneer teams ay inatake at nawala ng komunikasyon, hindi talaga nababawasan ang mga halimaw sa labas ng lungsod. Idinagdag pa niya na sa loob ng lungsod, patuloy na bumababa ang bilang ng mga pioneer, at wala ni isang unit ang muling nakakonekta. Naisip niya na malapit nang bumaba ang anomalya na hari, at ang mga ulap ng insekto ay hindi basta lumipat ng lugar, sila ay nagsama-sama upang pumunta sa lugar ng kanilang pagsilang. Tahimik niyang naisip na sana'y makita pa niya ang kanyang mga magulang, ngunit alam niyang hindi na yun posible, kaya't nagpasya na lamang siyang gampanan ang kanyang huling tungkulin. Habang magkasabay na nakatingin sa napakalaking lunti ang ipu-ipo sa langit, tinanong ni Fang Yi si Su Qingying kung may matibay ba itong impormasyon tungkol sa nilalang na kanilang hinaharap. Ipinaliwanag niya na ito ay isang Super S-Class anomaly na nagpaplanong lamunin ang buong lungsod, taglay ang kapangyarihang katumbas ng halimaw na minsang tinatakan ng Star God Warzone. May mabigat na ekspresyon si Su Qingying habang sinasabi na ang ganitong pangyayari ay tinatawag na cataclysm, ang mga kawan ng mga halimaw ay babala lamang sa tunay na sakunang paparating. Ipinaliwanag niyang sa loob ng kawan ay may isang napakalakas na espiritu na kasalukuyang ipinapanganak, at kung magtagumpay ito, tuluyang mawawasak ang buong lungsod. Ibinahagi rin ni Su Qingying ang natuklasan ng Association, habang ang mga halimaw ng iisang uri ay karaniwang nagkakain upang mag-evolve. Iba ang mga may dark attribute, kapag nakumpleto ang ebolusyon ng isa, tinatawag itong Anomaly King, at taglay nito ang kapangyarihang pasunurin ang lahat ng iba pang anomalya sa ilalim ng parehong uri. Humarap siya kay Fang Yi na may bakas ng pag-aalala sa mukha, bagaman kamangha-mangha ang kapangyarihan nito, ipinaalala niyang hindi pa nito naabot ang maalamat na Jingang Realm, binanggit niya na maging ang pinakamalakas na pioneer ng bansa ay napilay at naging baldado matapos nitong selyuhan ang isang katulad na sakuna. Ipinahayag ni Su Qingying na ayaw na nilang mawalan pa ng isa pang matalinong pioneer, na kung maaari, kailangan na niyang umalis ngayon,
dapat ay magtangkang makalusot sa anomaly blockage, lumabas, at kumonekta sa militar upang sabihin sa kanila na nakalimutan na ang lugar na ito. Ngunit bigla siyang tinapak ni Fang Yi sa ulo, marahan ngunit may halong biro, at tanong nito, na kung nakalimutan na ba niya lahat ng itinuro sa kanila sa paaralan. Pagkatapos ay naging matatag ang kanyang ekspresyon habang mariing idineklara, ang lungsod na ito ang kanyang tahanan, at babayaran niya ang anumang halaga upang maprotektahan ito. Napaiwang si Su Qingying, walang masabi sa kanyang determinasyon. Samantala, dahan-daang lumakad si Fang Yi ng may buong tapang upang harapin ang isang kawan ng mga halimaw sa ibabaw ng kalangitan, sa layuning mapigilan ang nagbabadyang panganib. Mapait niyang napansin, mukhang iniaalay ang buong lungsod bilang sakripisyo para sa kapanganakan ng hari, ipinatawag niya ang kanyang kapangyarihan, ang Golden Sun Power. Paglingon niya kay Su Qingying, hiniling niyang ipahiram ang wrist device nito. Ipinaliwanag na kailangan niya ito upang matukoy ang mga anomalya at makipag-ugnayan sa association. Ibinigay ito ni Su Qingying nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos niya itong tanggapin, agad niyang inilabas ang kanyang nagliliyab na espada na binalot ng banal na apoy. Buong tatag niyang sinabi na kailangan niyang puntahan yun at tapusin agad upang hindi na lumala ang sitwasyon.